Pupunta siya muli ng bayan para naman magpatingin sa doktor. Hindi kasi biro ang nararamdaman niyang sakit ng balakang niya. "Baby, okay ka lang ba?" Kausap niya sa tiyan niyang hindi pa naman halata. Lalo pat natatakpan ng malaking apron. Palagi ang tiyan niya dahil na din sa pagtitinda niya sa palengke. Malalim siyang napahinga. Mahigit 3 buwan na ang tiyan niya. Buti na lang hindi siya pinahirapan ng anak niya sa paglilihi. Buntis siya nang umalis sa poder ni Sian na hindi alam ng binata. Alam niyang hindi magugustuhan ni Sian na malaman na buntis siya dahil na din sa pinasuri pa nga siya noon kung mabubuntis siya. Tapos gusto nitong gumamit ng contraceptive noon pero namali ang doktor niya. Sinabi ng doktor na kinuha ni Sian na namali ito nang in-inject na gamot sa kanya. Kaya sa contraceptive ang naibigay sa kanya, anti-cervical cancer daw ang naiturok sa kanya. Kaya heto siya ngayon, bundat. Halos araw-arawin ba naman siya noon ni Sian, kaya walang duda na mabubuntis nga talaga siya nito. "Maayos naman ang lagay ng baby mo, Mrs. Nangalay ka lang siguro. Advice ko na lang na huwag ka na lang masyadong magpapagod para hindi na sumakit ang balakang mo," sabi ng doktor na sumuri sa kanya. Binigyan naman siya ng ilang vitamins nito bago siya umalis doon. Nagtungo na naman siya sa palengke para mabili lang ilang pagkain niya sa bahay. May maliit naman siyang ref na nabili. Second hand lang kaya naman nakakapag-stock siya ng pagkain niya. Naglalakad na siya papunta ng sakay ng tricycle nang maalala niya ang mga kapatid at nanay niya. Kumusta na kaya ang mga iyon ngayon? Hindi na kasi niya naisip na dumaan noon sa bahay ng mga ito. Pero nang maisip niya ang ginawa ng mga ito sa kanya, pilit niyang inalis sa isip niya ang mga ito. Pagdating niya sa bahay niya, agad siyang nagluto ng hapunan niya. Nang makakain siya, lumabas na siya ng bahay at nagtungo sa dalampasigan. Ganito siya palagi. Pagkatapos kumain, tumatambay siya sa tabing dagat para magpahangin. Wala naman kasi siyang mapaglilibangan sa bahay niya kaya nagpapalipas siya ng oras sa tabing dagat. Papasok na lang siya sa loob ng bahay niya kapag sobrang malamig na sa labas. Ganoon ang routine niya mula nang makaalis siya sa poder ni Sian. Kumusta na kaya siya? Bulong niya. Hindi naman nawala sa isip niya si Sian simula nang iwanan niya ito. May pagkakataon na gusto na niyang bumalik sa binata. Kaso kapag naiisip niya ang sakit ng mga salita nito sa kanya, naiisip din niyang wag nang bumalik. Lalo lang siyang masasaktan kapag mas matagal pa siya doon. Total naman, isang bagay lang ang tingin sa kanya ng binata na binili nito. Mas maganda nang magtago na lang siya dito. May iwasan pa niyang masaktan ng anak nila kapag nalaman ni Sia na buntis siya tapos hindi nito gusto ang ipinagbubuntis nito. Maaga pa lang siya ay gising na. Maaga niyang kailangan na nasa bagsakan ng mga isda para makapili siya ng magagandang isda na paninda niya. "Magandang umaga kasi," bati sa kanya ni Roger. Nginitian lang niya ito at sumakay na sa tricycle nito. Ito na kasi ang naging service niya para kumuha ng paninda niya. "Kumain ka na ba kasi?" tanong nito sa kanya habang nasa biyahe na sila. "Oo naman, Roger. Sayang, ipinagbaon pa naman kita," sabi nito. Hindi na niya ito sinagot pa dahil ayaw niyang humaba pa ang usapan nilang dalawa. Pagdating niya sa mismong bagsakan ng mga isda, madami na ang tao. Kaya naman kailangan niya makipagsiksikan para makapamili. Nang makuha na niya ang mga kailangan niya, agad naman siyang tumulak sa bayan para magsimula ng magtinda. Kunti lang ang kinuha niyang paninda ngayon dahil na din kailangan niya makapagpahinga ng maaga. "Aba, Cassandra, mukhang konti lang ang paninda mo ngayon ah," sabi ng katabi niyang tindera. Hinimas niya ang tiyan niya na hindi pa naman masyadong halata. Alam naman ng lahat doon ang kalagayan niya, kaya malaya niyang ipakita ang pagbubuntis niya. "Medyo sumakot po kasi ang balakang ko kahapon. Sabi ng doktor, dapat magpahinga naman daw ako," paliwanag niya. "Naku,
Dapat lang, kasi sa ganyang buwan, dapat nagpapahinga ka lang. Nasaan ba kasi ang ama ng batang iyan at pinababayaan kang magtinda dito? Sabat naman ng isa sa mga kasama niyang nagtitinda din. Ngumiti lang siya bilang sagot. Iniiwasan kasi niya kapag ganoon na ang usapan. Aling Tekla at Aling Hulya, nandito naman ako. Kung sino-sinong hinahanap niyo para kay Cassandra. Sabat naman ni Roger na kararating pa lang nadala ang iba pa niyang paninda. Naku Roger, kung gusto ka talaga ni Cassandra, gugustuhin ka niya pero dahil buntis siya, alam naman namin na may ama iyang bata at mukhang may hindi lang pagkakaintindihan ng dalawa. Kaya nandito si Cassie. Paliwanag ni Aling Tekla. Napakamot naman sa ulo nito si Roger habang nakatitig sa kanya. Iiling-iling na lang siyang nag-ayos ng paninda niya. Matumal ang araw na ito, kahit na konti lang ang paninda niya. Hindi man lang siya makakalahati ngayon, tanghali na. Mukhang madami siyang matitirang paninda ngayon. Plano pa naman niyang umuwi na siya kapag natapos na ang pananghalian. Kaya kahit madami pa siyang paninda, nagsinop na siya ng mga paninda niya. Nilagyan na lang niya ng madaming yelo ang iba at ang iba naman ay ipinasa na lang niya sa iba niyang mga kasamang tindera. Ang aga mo namang uuwi kasi. Salubong sa kanya ni Roger. Seryoso? Ano bang meron sa Roger na ito at parang nasa sense nito palagi ang mga galaw niya? Heto at sinasalubong na naman siya nito nang papauwi na siya. Gusto ko kasing magpahinga ngayon, Roger. Sagot niya dito. Tumango naman ito sa kanya sabay tingin sa mga paninda niya. Asan ang mga bubuhati na banyara? Tanong nito. Huminga muna siya ng malalim bago niya itinuro dito ang mga ipabubuhat sana niya sa makukuha niyang sakyang tricycle. Kinuha na lang niya ang isang magaan na banyera at nauna na siyang lumakad palabas ng palengke. Alam naman niya kung saan niya makikita ang tricycle ni Roger. At sa looban naman ng isang buwan na palaging nakasunod sa kanya si Roger, hindi pa ba niya makakabisado? Natatanaw na niya ang tricycle ng binata nang mapatigil siya sa paglalakad nang makita ang isang pamilyar na bulto ng isang lalaking nasa harapan niya, kasama ang mga alipores nito. Pinagkakaguluhan nga ito ngayon ng mga tao pero gaya ng nakita niya dito noon, hindi man lang nito pinansin ng mga tao sa paligid nito. Seryoso itong nakatitig sa kanya na para bang walang ibang tao sa paligid nito kundi siya lang. Nagsimulang pumintig ang puso niya ng sobrang bilis nang magsimula itong maglakad papalapit sa kanya. Siya na may natulala na lang dito at nabitawan ang lahat ng dala niya. Gusto niyang tumakbo, yakapin at halikan nito. Pero hindi niya magawa dahil halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Kaba, excitement, takot, saya, lungkot at madami pa na hindi niya alam kung ano ang mga iyon. Cassandra, tawag nito sa kanya nang nasa harapan na niya ito at halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Anong ginagawa mo dito? Sian. Seeing Cassandra after a month is like heaven to him. Para siyang umahon sa impyernong buhay niya na hindi niya kasama si Cassandra ng 1 buwan. Pero yung saya na nararamdaman niya ngayon, biglang nawala nang nakita niyang may biglang sumulpot na lalaki sa likuran nito at hinawakan ng dalaga. Nagdilim pa ang paningin niya na makita ang ayos ni Cassandra ngayon. She's only wearing a white sando, palda na lagpas tuhod na may nakapatong na apron. Sa lahat pa naman ng ayaw niya ay nagpapakita ng balat si Cassandra. And now, Cassandra is show a lot of skin na sa kanya lang dapat ipinapakita ng dalaga. And most of all, ang daming mga lalaki na nakatitig ngayon kay Cassandra. Kasi, bakit? Tanong pa ng lalaki kay Cassandra. Muli na naman siyang nakaramdam ng galit nang marinig niya ang tawag nito kay Cassandra. Don't call her that! Inis niyang baling sa lalaki pero ang nakakainis pa sa lahat, hindi siya pinansin nito at nakatitig lang kay Cassandra. Kaya naman ang ginawa niya, hinila niya ang braso ni Cassandra
mula sa lalaking nakahawak sa dalaga. Hinila na niya si Cassandra papunta ng sasakyan niya. Sinanyasan niya ang mga tauhan niya na kunin ang kung anong gamit ang dala ni Cassandra. "Hoy!" Sigaw ng lalaki na hindi niya pinansin. Wala namang imik si Cassandra na nagpahila sa kanya hanggang sa maisakay na niya ito sa sasakyan. "Damn those bastards!" Inis niyang tura nang makasakay na siya sa sasakyan. Agad niyang inalis ang coat na suot niya at isinuot kay Cassandra para matakpan ang dibdib nito na nakikita na din niya dahil sa baba ng neckline nito. "Ano ba siyan?" Inis naman na inalis ni Cassandra ang kasusuot lang niyang coat dito. Mukhang nakabawi na sa pagkagulat si Cassandra kaya naman nakapag-react na ito sa kanya ngayon. "Saan mo ko dadalhin?" Inis na wika nito sa kanya. "We're going home." Simple naman niyang sagot. Umiwas na siya ng tingin dito. Baka kasi hindi niya mapigilan ang sarili niya. Sasakyan pa lang imaangkin na niya si Cassandra. He has to hold himself. He has to go in Cassandra's good side this time. "Home? Hindi na ako sasama sa'yo. Itigil mo ang sasakyan na ito at bababa ako." Utos ni Cassandra. Pero nagbingi-bingihan siya. Hindi niya pinakinggan ang sinabi ng dalaga sa kanya. Alam naman ng driver nila kung saan sila pupunta. Kaya hindi na siya nagulat nang mapasinghap si Cassandra nang huminto ang sinasakyan nila sa tapat ng inuupahan nitong bahay. Nauna siyang bumaba para ipagbukas ng pinto ang dalaga at alalayan itong bumaba. Laglagan pa nga niya na makitang sa bahay nila sila nagtungo ni Sian. Pero hindi naman siya malinang naririnig na sagot nito kanina. Ang linaw na sinabi nito na "We're going home." Kaya naman asyumera lang. Ang buong akala niya sa Manila sila pupunta. Sa mansyon nito, siya lang naman pala ang nag-isip noon. Inarapan niya si Sia nang makalabas na siya ng tuluyan sa sasakyan nito. Nilagpasan niya ito at nagmamartsang lumapit sa bahay niya at binuksan ang pintuan niya. "Oh, anong ginagawa mo?" Sita niya sa binata nang makitang nasa likod niya ito. "Papasok." Painosenteng sagot nito. Nalalaki ang mata niya nang pumasok nga ito sa loob ng bahay niya. Nauna pa nga ito sa kanya. "Hep hep, labas!" Utos niya dito. Nakatitig lang ito sa kanya habang sumesen niya siyang umalis na ito sa bahay niya. "Don't be rude, Cassandra. I came here with a nice intention. So please, let me explain my side to you." Tura nito ng malumanay na sagot nito sa kanya. Napapantastikuhan naman siya nang umupo na si Sian sa kawayang sofa niya. Nakakaloko pa nang sumanyas itong maupo siya sa tabi nito. Pero hindi siya naupo sa tabi nito. Sa pang-isahan na upuan siya naupo. Nag-cross arm pa siya at pinagtaasan niya ito ng noo. Kailangan niya ipakita dito na hindi siya natatakot dito. Kahit pa nga sa totoo lang, natatakot siya. "I'm sorry." Simula nito. Bigla namang nanlambot ang pagmamatigas niyang isip nang marinig niyang mag-sorry ito pero hindi naman siya nagpahalata. She still had to guard herself. "I'm sorry to what I have said months ago. Nagalit lang ako because..." Malalim itong napabuntong hininga na para bang hindi nito masabi ang dahilan niya kung bakit ito nagagalit. "Because?" Ani dito. "I got angry because..." Lunok naman ang ginawa nito kasabay ng pagluluwag nito ng necktie nito na parang sinasakal naman ito. "Kung hindi mo kayang sabihin ang gusto mong sabihin, makakaalis ka na. Gusto ko na magpahinga kasi puyat ako dahil maaga akong gumigising at kailangan ko ng matulog." Seryoso niyang sagot. Natuwa pa siya para sa sarili niya dahil ang galing niyang umarte na galit. Naging uneasy naman ang lalaki. Hindi nga ito makatingin sa kanya habang naglililikot na din sa kinauupuan nito. "Nagagalit ako kasi nakatingin sila sa iyo with so much adoration. Nagsiselos ako kasi dapat ako lang ang nakakakita sa iyo ng ganoon." Mabilis nitong paliwanag. Napanganga na naman siya sa sinabi nitong dahilan ng galit nito noon. "I will never say sorry
about saying na dapat hindi na lang kita dinala doon. You can call me a possessive jerk. I will accept it wholeheartedly, Cassandra, because I'm really possessive. If I said you were mine, you're only mine, and no one can get you from me. Dagdag pa nito na lalong ikinaluwang ng mata niya at pagkakanganga ng bibig niya. But I'm sorry for being rude that night. Natakot lang din kasi ako na baka makaisip ka na patulan ng offer nilang gawin kang singer. Then you will able to have reasons to leave me cause definitely you will earn money and think you can buy back yourself and run away to me. Titig na titig lang ito sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng mga sinasabi nito ngayon sa kanya. Naguguluhan ako. Hindi niya napigilang sabihin. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na yan sa akin? Ano ba ako sa'yo? Kasi ang gulo mo sa totoo lang. Sobrang nalilito na ako sa lahat ng nangyayari. Simula nang makilala kita. Anya pa. Tumayo siya sa pagkakaupo at lumapit sa lalaki. Mahal mo ba ako, Sian? Lakas loob niyang tanong dito. Nakatitig siya sa mga mata nito na ganun din ito sa kanya. Matagal na naghinang ang kanilang mga mata. Hinihintay niya magiging sagot nito sa kanya. Ayaw niyang umasa pero sa sinasabi nito ay binibigyan siya nito ng pag-asa na baka sakali parehas sila ng nararamdaman nito. It's not time for you to know what I really feel. Yun ang sagot nito. Pagak naman siyang natawa sa sinabi nito. He didn't say he do love her nor otherwise. Hindi nito tinanggi o ikinaila na lalong nagbigay sa kanya ng pagkalito. Ang labo, sikmat niya. Marahas siyang tumayo at tinungo ang pintuan ng bahay niya at binuksan ito. Nakita niya na nandoon ang mga tauhan ni Sian at hinihintay ng mga ito ang amo nila. Kung ganyan lang din naman ang usapan na ito'y mas maganda pang umalis ka na at huwag ka nang babalik. Hindi ko kailangan ng taong gugulo lang sa buhay ko ngayon. Ngayon, Sian, alis! Utos niya rito. Tumayo din ito at hindi inaalis ang mata sa kanya. Nakatitig lang ito hanggang sa lumapit ito sa kanya. I'll stay. Sagot nito. Natuwa naman siya na may kasamang luha sa mga mata niya. Ano bang nagawa niya noong past life niya at ganito ang inaabot niyang pasakit? Alis! Pinanlakihan niya ito ng mata. Pero hindi pa din naman natinag ang binata at nakatayo lang ito sa tabi niya at nakatitig lang sa kanya. Wala ka na sa bahay mo. Wala na tayo sa bahay mo. Kaya hindi ikaw masusunod dito. Bahay ko ito kaya ako masusunod. Kapag sinabi kong umalis ka na, umalis ka na. Wika niya dito. No, I'll stay. Hindi na ako makapapayag pa na mawala ka na naman sa paningin ko. So, I'll stay no matter how hard to convince you. I'll stay. Sagot nito sa pagpapalayas niya. Utang na loob, Sian. Umalis ka na. Nawawala na siya ng pag-asa. Kunti na lang ibibigay na siya. Baka pag hindi pa umalis ang binata sa harapan niya, bigla na lang siyang magkulap sa harapan nito o di kaya naman ay bigla na lang siyang mag-hysterical. Pumalahaw na lang siya ng iyak sa harapan nito. Hindi niya alam kung paano niya nagawang titigan ng mata ni Cassandra nang ganoon katagal. Ang hirap maging kalmante habang nakikita mo na pinagtatabuyan ka ng babaeng gusto mong makasama habang buhay. Please, Sian, umalis ka na. Pakiusap nito sa kanya. I'm sorry, Cassandra, but I won't go. I'll stay with you. Kahit ano gagawin ko, just to be with you. Lahat, Cassandra. Lahat gagawin ko. Kung kinakailangan na sundin ko lahat ng gusto mo'y gagawin ko. Pangungumbinsi naman niya sa dalaga. Matagal siya nitong tinitigan. Sa tingin niya tinatansya nito kung nagsasabi siya ng totoo. Hell, I can move heaven and earth kung hihilingin niya. Makasama ko lang siya ulit. Okay, but this is my house. So ibig sabihin, Sian, my house. My rules this time.
Sagot nito nang makalipas ang mahabang minuto. Nakahinga naman siya ng maluwag sa sinabi sa kanya nito. At least, may chance na siya ngayon na magawa ang plano niya. Kailangan niyang ibalik ang dating sila at ang dating Cassie na nakasama niya noon. Ang Cassie na pinag-alayan niya ng lahat sa kanya. Deal. Sang-ayon niya dito. Bawal kang gumamit ng kahit na anong connection na meron. Bahay ko, kaya ibig sabihin sa akin ang lahat. Pagkain, tirahan at damit mo, ako lahat ang magpo-provide. Kung ano ang kaya kong ibigay, yun lang ang tatanggapin mo at bawal umangal. Simula niya sa mga rules niya. Nahihibang na siya na pumayag na magsama silang ulit ni Sian. Pero anong magagawa niya? Gusto niyang sumugal. Baka sakaling may mapala naman siya pero kung bokya naman siya, at least may baby siya na reward. At kapag nagtanong ang anak niya, balang araw, hindi naman siya mahiyang sabihin na sinubukan naman niyang mapaibig ang tatay nito. Wala akong katulong dito kaya lahat ng gawaing bahay dito, ako ang gumagawa. At dahil dito ka natitira, kasama ka sa gagawa ng mga gawaing bahay. Ayoko nang may cellphone kasi dagdag gastos iyan. Ikaw lang ang titira dito kaya ang mga alipores mo'y hindi welcome dito dahil mahirap lang ako. Sabi pa niya dito. Nakatitig lang si Sian sa kanya habang nagsasalita siya. Nakikita niyang isa-isa nitong inaalis ang kung anong bawal na sinasabi niya. Wallet, cellphone at pati na din ang coat nito. Dave, kung may kailangan ka sa amo mo, puntahan mo lang siya dito pero bawal kang magstay dito at tulungan siya sa mga gawaing bahay. At kapag nahuli kita na nagpapatulong sa mga tauhan mo, dumiretso ka na nang uwi ng Manila dahil palalayasin na kita ng tuluyan. Banta pa niya dito. You heard her, Dave. Baling naman ni Sian kay Dave. Yes, master. Anything else, my lady? Baling naman sa kanya ni Sian. Para naman na to yung bigla ang lalamunan niya nang tumitig ito sa kanyang mga mata. Kung kanina, seryosong-seryoso itong nakatitig sa kanya at nakikinig. Ngayon naman, kakikitaan ito ng galak habang nakatitig sa kanya. Wala na, yun na lang muna. Aniya at tumayo na. Hinawi niya ang kurtina na nagtatabing sa kama niya. Plano na niyang mahiga. Kailangan niya magpahinga at pakalmahin ang nagwawala niyang puso. You can go now, Dave. Narinig pa niyang utos ni Sian. Baby, tulungan mo ko sa papa mo. Gusto ko din naman na kahit papaano'y mabuo ang pamilya natin. Hindi niya namalaya na nakatulog pala siya ng mahiga kanina sa kama niya. Madilim na sa labas ng magising siya. Tinatamad siyang bumangon kaya naman pipikit pa sana siya nang maalalang may kasama nga pala siya sa bahay ngayon. You're awake. Napaigtad siya nang marinig itong magsalita. Paglingon niya sa likod niya nandoon si Sian. Nakahiga din sa tabi niya at ngayon lang din niya napansin na nakayakap ito sa kanya. Nakapikit naman ang mga mata nito pero paano nito nalaman na gising na siya? How's your sleep? Masuyo nitong tanong sa kanya. Bakit ka nandito? Imbes na sagutin niya ang tanong nito, sinagot din niya ito ng tanong. I'm already done cleaning the house. Nakapagluto na din ako. I got bored waiting for you to wake up so here, I'm lying besides you. Iminulat na nito ang mata at tinitigan siya nito. Umayos naman siya ng higa tumarap dito. Hindi pa din inaalis nito ang kamay na nakayakap sa kanya ngayon. Magkaharap na sila at nakatitig sa isa't isa. I miss this. I missed being close to you like this. Anito. Inayos pa nito ang ilang hibla ng buhok niya na nagulo. Bumilis na naman ang pintig ng puso niya habang nagsasalita ito. Mula sa mata nito, bumaba ang tingin niya sa labi nito. Napapalunok siya habang nakatitig sa labi nito. Namimiss na niya ang pakiramdam na nakalapat ang mga labi nito sa labi niya. Can I kiss you? Napatingin siya sa mata nito. Nahuli niyang maging ito din pala'y nakatingin sa mga labi niya.
Hindi naman ito hinintay na sumagot siya dahil agad din siya nitong sinunggaban ng halik sa labi. Napapikit naman siya nang maramdaman ang paglapat ng labi nito sa kanya. Without any second thought, tinugon niya ang halik nito. Napayakap pa nga siya sa leeg nito para mas magdikit ang kanilang katawan. Next thing she know, nakapatong na sa kanya si Sian at busy na ang mga kamay nito sa pagpapala sa kanyang katawan. Hapong-hapong bumagsak sa tabing niya si Sian. Hinapit siya nito palapit at niyakap ng mahigpit. Naramdaman niya pa mabining paghalik nito sa noo at ulo niya. Katahimikan ng sunod na namayani sa kanilang dalawa. Tanging tibok ng puso lang nilang dalawa ang maririnig sa buong bahay niya. Nahiya siyang bigla dahil na din sa kanina lang pinagtatabuyan niya ito tapos ngayon hindi naman niya napigilan na magpaangkin sa binata. "Good morning, my lady." Hirap niyang iminulat ang mata niya. Hindi na niya alam kung anong oras na siya nakatulog kagabi dahil na din sa nasundan pa ang pagniniig nila na Sian. "Breakfast in bed." Anito pa nang hindi siya kumikilos. Inilalayan siya nito na makaupo sa higaan nila. Nakita niyang may dala itong tray ng pagkain. Simple lang naman na pritong itlog at hotdog na may kasamang tinapay at kape. Pero natawa siya sa nangyari sa kaawa-awang pagkain. "Bird, I know. I'm just trying my luck this morning." Bulong nito. Tiningnan niya ang kawawang pagkain at ang binata. "Uli-uli, huwag ka nalang magluluto para hindi nasasayang ang pagkain. Iba na lang ang gawin mo." Sermon niya dito. Nakita naman niyang lumungkot ang itsura ng binata sa sinabi niya. Feeling niya naging masyado naman siyang harsh sa binata kaya naman binawi na lang niya sa pagkain ang niluto nito. "Hey, you don't have to eat those." Bawal sa kanya ni Sian. "Ang sabi ng lola ko, bawal magsayang ng pagkain. Anong gagawin mo dito kung hindi natin ito kakainin?" Ani naman dito na pagalit. Natigilan nito't napatitig sa kanya ng matagal na parabang sinusukat nito ang mga sinabi niya. Pagkaraan ng ilang segundo, kumain na din ito. "Ayoko ng kape." Aniya at itinaboy sa binata ang kape. Hindi naman sa ayaw niya ng kape kaso lang bawal sa kanya ngayon ang kape dahil sa pagbubuntis niya na hindi pa din alam ng binata. Ayaw niya pang sabihin dahil na din sa may hinahantay siyang mangyari sa kanilang dalawa. Yun ay ang umami na sa siya ng nararamdaman nito sa kanya. Kung may gusto ba ito sa kanya o wala. Para naman alam niya kung paano sila lulugar ng anak niya sa buhay nito. Makailang ulit siyang nagpalingalinga sa paligid niya. Gusto na niyang sumapak ng mga taong nasa paligid niya. Napanay ang tingin kay Cassandra. Bakit ba naman kasi hindi niya makumbinsa ang dalaga na magsuot ng desenteng damit? Well, desente naman ang suot nitong damit kaso lang kung anong suot nito kahapon, ganun pa din ang suot nito ngayon. Kaibahan nga lang, hindi na ito nakasuot ng apron pero nakasandong puti pa din ito at pardang hanggang tuhod nito. Papunta sila ngayon ng bayan. Ang sabi nito, ipapamili daw siya nito ng mga gagamitin niyang damit. Hindi naman na siya umangal pa dahil yung suot niya kahapon, yun pa din ang suot niya ngayon dahil wala naman siyang dalang pamalit. And speaking of papuntang bayan, he used to sit tricycle before. Nagbabakasyon naman siya dito sa Pangasinan noong bata siya pero never siyang sumakay ng tricycle noon. Ngayon pa lang. And the experience is fantastically insane. Daig pa niya ang sumakay sa roller coaster ride. Sa pakiramdam niya, feeling masusuka siya sa pagkahilo niya sa pagsakay sa tricycle. Masyadong mauga ang sasakyan kaya parang binugbog din siya matapos niyang sumakay doon. "Ale, magkano po ito?" Tanong ni Cassandra sa tindera. Mukha namang lutang ang tindera dahil hindi man lang napansin ang sinasabi ni Cassandra. Nakatulala lang ito. "Hoy Ale, sabi ko po yung magkano po ito?" Pag-uulit ni Cassandra sa sinabi nito kanina. Nang hindi pa din sumagot ang Ale, nainis na siya.
Hinatak na niya ang braso ni Cassandra at umalis na sila doon. This is why he hates buying his clothes. Kaya si Dave na ang bahala sa lahat ng kailangan niya.